For today's video ay maghahanap kami ng tikbalang sa kagubatang ito. Ayaw nyo magpatulog ha. Rayot. Nagsimula muna kami sa pagputol ng mga kawayan. At eto ang gagamitin namin sa pagsaing. Pre, dito kami magsasaing. Malapit nang kumagat ang hapon, kaya nagsimula na agad kami mag-setup ng pagtutulugan. Guryo! Bale, celebration namin to kasi nga 500,000 followers na tayo. At gusto ko lang magpasalamat sa inyo, pre, dahil di tayo makakaapak dito kundi dahil sa inyo. Timelapse! Wala kaming idea kung anong kalokohan na naman tong pinasok namin na to. At habang yung iba ay nagluluto, kami naman ay naghahanap ng gagamba. Inisa-isa namin yung mga dahon ng saging. Pagkatapos, nakita namin to. Pagkabalik nga namin sa base, ay luto na yung ulam namin. Saktong-sakto dahil napagod kami kakahanap na itong gagamba na ito. Pagkatapos namin kumain, dumiretso na kami sa ilog. Bale, etong ilog na to, dito na mamaya kami kukuha ng ulam. Wala pa kasi kaming plano sa mga susunod naming gagawin. At dahil stage 1 pa lang ito, kailangan namin mag-ipon ng lakas para mamaya. Dahil pagkagat ng gabi, dito na papasok yung stage 2. Eto na kaagad kanin yung inuna namin. Pagkatapos dumiretso na kami sa ilog para kumuha ng ulam. Nakakatawa nga tong aso na to dahil habang tumatagal nasasanay na sa gubat. Bale, eto yung pinakaunang huli namin. Medyo maliit lang na hipon to pero sa sitwasyon namin ngayon, all goods na to. Nagtuloy-tuloy lang kami sa paghuli hanggang sa nakakuha kami ng napakalaki. Bale, mas malaki to pre doon sa mga nakuha namin noon. Di ko lang talaga sigurado kung anong tawag dito sa hipon na to. May sipit kasi tong hipon na to, di kagaya ng mga sugpo. Maya-maya lang ay nakarating na kami dito sa matandang tulay. At sabi sa amin ni Mang Ben, panahon pa daw ito ng mga hapon. Ito yung pinakamatandang tulay dito, pre. Napakaswerte nga namin ngayon dahil napakadami naming nahuling hipon. Kaso lahat ng swerte may kapalit na napakalaking problema. Dahil habang nag-e-enjoy kami sa paghuli ng mga hipon, di namin namamalayan na iwanan na pala namin yung aso ko. Sinubukan namin tong balikan kasi alam ko medyo malayo na yung pinag-iwanan namin sa kanya. Maya lang ay nagpakita na ito kaso may isa pa tayong problema. Dahil di na namin mahanap yung dadaanan. Pre, naliligaw kami. Mabuti na lang lagi nakahanda yung jungle map namin. Kumaliwa, tapos kumanan. At sa wakas, makakalampas na tayo sa stage 2. Pagkabalik nga namin sa base ay nakagawa na yung iba ng apoy. Nagulat nga kami dahil nagpainit ka agad itong aso na ito. Talaga, ano yung aso nagpapainit doon sa Habang nagpapainit yung aso, nagsimula na kami sa pagluto ng ulam. Bali burger, steak to, tapos kalabasa. Kailangan kasi natin kumain ng gulay dahil nasa stage 2 pa lang tayo. Bali, etong gulay na to pre, gigisahin na lang namin to. Wala na kasi kaming ibang alam na luto dito maliban sa ginataan. So ang problema, di na kami pwedeng kumuha ng nyog na igagataan namin dito dahil alas 12 na ng gabi ngayon. Di kasi namin masyadong kabisado etong kagubatan na ito. At malamang sa malamang, di lang tikbalang ang meron dito. Kaya bago ang pagpasok namin sa pangatlong stage, kumain na muna kami. Kailangan kasi may lakas tayo, lalong-lalo na etong aso na ito. Pagkatapos namin kumain, nagbuko naman kami. Di talaga nawawala yung ganto, lalo na pag nasa kagubatan tayo. Pagkatapos namin kumain, gagawa naman kami na itong war axe. Bale, etong war axe na to, kailangan natin to bilang proteksyon. Wala na kasi kaming plano na hunting ng tikbalang dahil nga gabi na ngayon. Kaso nung tutulog na kami, biglang nagising yung aso ko. Dahil sa ingay na nambubulabog. Ang alam ko talaga kami ang nangahunting pero sa puntong to mukhang nabaliktad ang tawagan. Ayaw nyo magpatulog ha. Rayot. Pre, wait lang, papakalala ko muna sa inyo etong Paldo Plus. At para sa unang 100 na mag-register, sagot ko na po yung pan-deposit nyo. Nandito lang yung link sa comment section. Basta kagaya ng dati pre, pagkatapos nyo mag-register, mag-PM kagad kayo. Pero tandaan na be responsible po tayo sa paglaro nito. Kumbaga, eto pong game na ito para lamang po ito sa mga walang ginagawa at sa mga may extra time. At isa pa, kung nagtatrabaho kayo at kung may pamilya kayo, wag na wag po kayo maglalaro nito. At lalong-lalo na sa mga bata dyan. So tandaan, be responsible lang po tayo sa paglaro ng mga ganito.